Hello, what's up sa inyo mga kapatid? At tayo ay continuation ng ating podcast dito sa Hebrews chapter 2. Ang ating naging chapter 1 ay ang divinity ni Jesus. Okay? Yes. Pinaliwanag natin na si Jesus ay hindi lamang tao, hindi lamang anghel, kundi anak ng Diyos at siya'y Diyos. No? At malinaw naman yun para sa ating karamihan ng mga protestante. Yung mga ibang religion lang din kasi, sir, no, na hindi talaga naniniwala. Actually, kahit Catholic, yun ang ano nila eh. Yun ang naging doctrine nila na si Jesus is God. Diba Trinitarian ang Catholic? So, kumbaga, somehow, yung Catholic is nagamit din to preserve that particular na doctrine. Sige, rekta tayo sa dos. Okay. Sa mayayari ba natin? Mayari. Okay, una. Verse 1. Kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Okay, yun lang. Ano to continuation Reminder, ng chapter 1. Sa totoo lang, wala naman kasi before na chapter 1, chapter 2, verse 1, Wala verse pang 2. hatian. Wala pa naman talagang hati. Kaya minsan awkward yung hati eh. So, parang continuation, hindi pala parang, continuation ito ng chapter 1 na, okay, nalaman mo to, nalaman mo to patungkol kay Jesus, Si Jesus ay God. tuloy-tuloy mo. Okay? Pero this time, wag mo mamimiss out itong mga susunod na sasabihin ko. Kasi, there's a tendency na mag-drift away ka or maligaw ka na landas pag hindi ka aware doon sa mga susunod na statement. Parang yun lang na may sinasabi nitong verse 1. Next, verse 2 to 4. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang Kaya mo nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakaririnig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Okay. 4. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Okay. Tanda-tanda ko tong verse na to. Ito yung isa sa mga huling verse na shinare ko nung isang midweek. Yung about sa how can we escape. Damot? Hindi. How can we escape if we neglect such great a salvation? Ngayon sinasabi dito, kung yung mga salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay totoo, Paparusahan. ay totoo. Mabigat. Oo. De, how much more pa kung yung nagsabi ng mensahe is yung Diyos na mismo? How much more kung ang mensahe is galing kay Jesus mismo? Oo, kasi yung mensahe na totoo nga, na yung anghel, tas lumabag sila dun sa anghel. Kunwari, yung mga tao na sinabihan ng anghel is hindi nila pinakinggan. Oo. Okay? May parusa pala. May parusa. Anghel yun De, how much more kung ang nagbibigay na ng mensahe mismo is yung Diyos or si Jesus mismo? So, dapat bigyan natin ng even more weight or sabihin natin na mas pahalagahan natin. Kumbaga kumilala ka. Oo. Kasi sabi dito, paano tayo makakaligtas doon sa mensahe ng dakilang kaligtasan na si Jesus mismo yung nag-preach? So, akala natin yung word dito na how can we escape if we neglect, akala natin itong mensahe na to ay para sa mga non-believer. Hindi. Actually, ito ay para sa mga professing Christian na tinake for granted or sabihin na tinake lightly nila yung salvation. In fact, hindi nila pinahalagahan. Yun yung mas proper na term. Given na ang unbeliever may judgment Given na yun Pero ito is warning para sa mga professing Christian na maaaring hindi naman pala talaga Christian. So, kinocall tayo na pahalagahan natin
yung word ni God. Kasi yung word nga na sa pamamagitan ng anghel, naparusahan yung mga hindi sumunod eh. So, greater yung judgment ng mga hindi sumunod doon sa mismong Yun. message ni God. And itong message kasi ni God na to, marami tong backup na signs and wonders. So, alam mo Mas na, liable ka kung di ka maniniwala, no? yeah, ibig sabihin, Pinaglihin mo lang. ini-enforce at nire-reinforce itong mga signs and wonders na yung sinabi ng Diyos is totoo. Though, pwede naman kumilos yung Diyos sa whatever ways na naisin o gustuhin niya. Pwede naman walang himala eh. Pero kumbaga, to affirm na talagang sa kanya galing yun, na hindi magagaya ng mga demonyo at May ng backup diablo. ng himala. Oo, back up yun ng signs and wonders. Okay? So, sabi din Tapos di dito ka pa is, naniniwala. sabi pa dito, and gifts of the Holy Spirit according to His own will. Oh. So, kumbaga, hindi nga to may imitate ng ng kaaway eh. So, makakasigurado ka na yung mensahe na to, galing sa Diyos. Kaya pag hindi mo sinunod, wala kang ligtas, wala kang takas. Kaya nga, di ba doon sa Revelations may sinasabi na oh mountains, fall on us. Yung parang itago nyo kami. Kasi di ka makakapagtago sa Diyos. Sabi nga, where can you run to escape from yourself? Hindi, di ba yourself eh? Yung Diyos mismo. Yan. Siguro, no, mawawalan lahat ng, ng takip sa mata mo. Oo. Makikita mo. Ngayon, bakit tinawag na great salvation? Malamang kasi great yung Savior, great din yung binayad, at great din yung penalty na igagawad sa mga tao na magdi-disregard doon. Kasi the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So, ibig sabihin, hindi ito usapin ng material. Usapin ito ng, ng spiritual na hindi mo kayang bayaran sa natural na Kumbaga, pamaraan. reminder ito para sa atin na pahalagahan yung salita ng Diyos, Yes. yung Diyos mismo. Yes. Kasi, yun nga, lagi natin sinasabi, kung tayo, kaya natin gumugol ng mahabang panahon sa pag-aaral, Yes. sa pagtatrabaho. Yes. Diba nagtatrabaho para lang sa retirement na pwede namang mamatay siya agad. Diba? Totoo yun, no? Na, hindi, huwag kang mag-leave para sayang yan. Sa retirement mo, magagamit mo. Kung mamatay ka, mamatay ka agad. Di ba? Totoo. Wala rin. Totoo. Pero ang tao, willing to go beyond to sa extent ng minsan kaya mag-overtime sa Totoo trabaho. naman totoo. Tapos pagdating dito, di mo pahahalagahan. Oh, hindi, Diyos siya, naiintindihan niya yun. Di ba? Yung, Pero may sagot na rin ako dun eh. Pero sana, naiintindihan din natin na ang sinasamba natin ay Diyos. Even, yun nga, di ba? mas dakila siya sa trabaho. Yun nga, maganda siyang parameter eh. Yung ating mga pinag-uukulan, ginugugulan ng panahon. Maganda siyang sukatan kung sino ang Diyos mo. Totoo naman eh. Totoo For daw. where your treasure is eh. There your heart will be yun also. din eh. So, ikaw, mas mahaba ang panahon mo sa chismisan kaysa sa mga makadiyos na bagay. Hindi nare-reveal lang kung sino ka. The proper question is, or the proper question or statement ay hindi naman, naiintindihan naman siguro ng Diyos yun eh. I think hindi yun yung proper line eh. Ikaw ba, naiintindihan mo yung iyong obligasyon bilang isang anak ng Diyos o Kristiyano? Yun yung dapat nating maliwanagan. Kasi, ang style ng kaaway, gagawin niya tayong busy. Busy na hindi na natin maharap or sabi natin busy para mapawalang bahala na natin yung mga pressing issues tulad ng ating buhay at kaluluwa. Oo, kasi yun yung mas importante eh, kaysa sa retirement na yan, kaysa sa pera. I-distract ka talaga. Oo. Ayun. Yung wala ka ng time para mag-meditate o kaya yung ang term tumunganga pero hindi man talaga tumunganga. Yung mag-examine ka ng sarili Ito mo. mo nga. Magsiyasat. Oo, di ba? So pag wala kasing ganun, wala kasing tunay na reflection, walang sight of sin, walang turning away from sin, walang hating sa sin. Ganun kasi mangyayari nun eh. Zombie ka na lang pag ganyan. Patay ang espiritu mo. Kaya nga kahit yung tao gusto magbago, hindi siya makapagbago eh. Paano? Dahil sa dami ng ginagawa niya tsaka iniisip niya, parang hindi na niya maisama yung
bagay na yun. Yung spiritual, ano? Oo, yung spiritual. Anong magiging output mo? Dati, wala din. Kung wala kang input, di ba? Kumbaga, lahat na yun, kahit na sabi natin, okay ka sa work, magawa mo yung mga deadline, blah, 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 ganyan, ala ka din. Kung pagdating sa Diyos, ala ka din. Kumbaga, zero din. Ala kang contribution, kumbaga. Yun. Kaya sana, ngayon, kung nadidinig nyo to, alamin nyo yung mabigat talaga sa buhay nyo. Di ba? Kung tayo, sa tingin natin ay gumugugol tayo ng mga effort at panahon sa mga makamundong bagay, Yes. bakit hindi dito sa eternal? Tsaka, huwag maging normal na yung spiritual life para siyang addition lang sa buhay natin. Yun yung masakit ngayon eh. Bihira ako maka-encounter ng estudyante na mahalaga sa kanya yung spiritual na buhay. Parang ang nangyayari lang, parang nung katoliko ko, para bang, hindi, parang cultural thing lang yan or parang area lang ng buhay mo. Oo. Parang ano siya, parang okay naman ako, may family life ako, may work ako. Si Jesus na lang ang kulang. So para siyang Nagsisimba naman ako. para siyang isang accessory na inilalagay mo. Actually, ganito pa ngayon. Nagsisimba naman ako. Babasa man ako ng Bible. Mga ganyan, ano. Pero at the end of the day, kapag hindi mahalaga, yung pinakamahalaga, all throughout, hindi naman makikita sa buhay mo na mahalaga talaga siya eh. Nagiging ano lang siya, para bang side quest or nagiging ano lang siya, para bang side hustle mo lang. Hindi siya talaga mahalaga Hindi sa'yo. siya yung main. Oh, para kahit sabihin mo nagsisimba ka or nagbabasa ng Bible o may takot ka sa Diyos, parang hindi makikita. Yun. So, sana hindi ganoon yung treatment natin kay Christ. Hindi ganoon yung treatment natin sa salvation. Okay. So that's the question that we have to answer for ourselves. Sino ang pinakamahalaga? Mahalaga sa atin. Verse Verse 5 hanggang kalahati ng 8. Alright. Hindi sa mga anghel ipinamahala ng Diyos ang daigdig na kanyang lilikhain, ang daigdig na aming tinutukoy. Sa halip ay ganito ang sinasabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang tagapamahala ng lahat ng iyong nilikha at ipinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Kalahati ng 8. Nang ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, Okay. wala siyang bagay na di ipinailalim sa kanya. Okay. So, sabi dito, alam natin na si Jesus ay tao. Okay? Pero Diyos din siya. Yan. Okay? Walang percentage tayo pag-uusapan dyan. Kasi both yung nature na yon is existing sa kanya. Truly man. Yeah. Saka Tapos, truly God. si God the Father, pinut niya into subjection lahat ng bagay sa ilalim niya. Ngayon, para maipakita natin na si Jesus ay hindi tao lamang, ito kasi simula eh. Ano ang tao at bakit may pakialam ka sa kanya? Tapos, sa kanya sinunod, o ang anak ng tao. Di ba yung anak ng tao, alam naman natin na Tao tao. din. Pero bakit kailangan paghiwalayin yung tao tapos anak ng tao? Kaya sinabi anak ng tao para hindi siya maging dating political eh. Kaya son of God, may pagka-political kasi dating yan eh. Kaya nga inaano na blasphemy ng ng mga Pharisee. Pero pag sinabing son of man, something na nakaka-relate at makaka-relate yung tao. Pero para paghiwalayin dito yung linya ng man at saka son of man, there's a difference between a pure human na human lang talaga, tsaka yung human is part ng kanyang nature pero hindi lang yun yung kanyang nature. So, ibig sabihin, part ng divinity ng ating Panginoong Jesus is yung kanyang humanity. Ngayon sabi dito, you have made him a little lower than the angel. Mas mababa ba ang Diyos sa anghel? Hindi. Pero dahil meron siyang humanity, yung humanity part niya, yun yung mas mababa sa Saka hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. At di ba yung isinuot ang ang pagiging alipin, di ba ganon? So, kumbaga, siguro ang pinakamagandang pag-phrase nun is, hindi niya tinake advantage yung pagiging Diyos niya. Ayun.
para bang boss siya, or kunwari, anak ka ng boss. Sige, ganun. Kunwari, anak ka ng Yung boss. napapanood sa mga drama na. Yung anak ka ng boss, pero talagang nagsimula ka sa pinakamababa. Panggap kang janitor, ikaw pala yung CEO, di ba? Mga ganun. Pero ito, hindi ba siya pag-gap? Kumbaga, ginawa mo yung ginagawa ng pangkaraniwang tao na dumaan ka sa tamang proseso ng interview, na hire ka, Walang sinipagan baker-baker. mo, walang baker-baker. Kahit na yung backer mo, yung may-ari mismo ng Hindi mo ginamit. kumpanya, hindi mo ginamit yung card na yun. Yun yung humility. Na may privilege kang gamitin yung mga ganong bagay, pero hindi mo ginamit. Kaya nga, the biggest right na meron ng isang tao is to give up yung kanyang right. So, sabi dito is, you have crowned him with glory. Ba't naging ganon? Kasi pinili ni Jesus na i-humble yung sarili niya. May may connection din to sa Philippians yung he humbled himself like a slave or in a form of slave. That's why God gave him the name above all names. So, makikita natin dito na yung nature ng compassion, ng sympathy, ng humility is sabihin natin na through the course of time is natutunan niya. Okay? Because in subjection siya doon sa kay God the Father. So ano yung point nun? Kasi kung Diyos ka, tapos Diyos lang, tapos hindi mo naranasan maging tao, parang sa part ko bilang tao, paano masabi na naiintindihan mo ko di mo Hindi ka naman. makakasympathize, ano? Oo. Kaso, because isa sa nature ng ating Panginoong Jesucristo is yung kanyang humanity, pwede niya talaga sabihin na he can sympathize with our own weaknesses, which is mababanggit mamaya. Ganda nun. Kumbaga naranasan ko. Hindi kasi di ba ang tao mahilig sa ganon. Oo. Yung parang nasasabi mo lang yan kasi di mo pa nararanasan. Di ba? Mahilig yung mga tao. Di ba? Oo. Parang ini-invalidate na lahat 'to sasabihin mo. Oo. Well, anyway, ang maganda pang part dito, sabi, is yung sinet him siya, si Christ, over the works of your hands. Tandaan natin, nung na-create yung buong creation, sinet niya talaga yung subjugation or dominion over sa lahat ng creation sa mga tao. Oo. Pero alam naman natin na nag-fail. Pangalagaan, di ba? Kaso nag-fail kasi yung tao na nag-sin Naibigay ba kay Satanas yan? Yeah. Kumbaga, somehow is napunta sa kanya. Pero alam naman natin na si God pa rin yung in control sa lahat. So, so si Jesus being born of a virgin birth, so meron siyang humanity si Jesus. So siya lang din yung makakapag-reclaim noong nawala sa atin na dominion, power, and authority. Oo nga naman, ano? Kasi kunyari Diyos ang buo, ba't ka makikialam? Yeah, Parang exactly. Ganun, ano? Hindi ka naman tao, Ngayon kapag inaral mo, apakagilas ng Diyos kasi even doon sa sarili niyang salita, nag-submit siya. So in short, hindi niya sinira yung salita niya. Kumbaga, hindi siya nag-go against sa sarili niyang salita. Kaya the word was with God, no? Yeah. Okay. 8 hanggang 9. Alright. Sa kasulukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng mga bagay. Subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. The death. Siguro ngayon, hindi pa natin obviously nakikita in a literal sense na yung lahat ng creation is under sa Kanya. For now, siguro. Pero kailangan natin makita kung sino talaga ang ating Panginoong Jesus. Hindi yung literal na makita kung sino siya. Makita natin siya bilang Savior, Master, Kaibigan, Tagapanguna, and Manggagamot. Makita din natin siya na nasa kanan ng trono ng Ama, which is noong si Stephen is binabato na hanggang mamatay, di ba? Sabi, nakita niya si Jesus seated at the right hand of the throne of God. So, kailangan makita natin si Jesus as kung sino siya. And sana, pag nakita natin kung sino siya as He is, hindi tayo ma-offend. Kaya sabi Jesus, blessed are those who are not offended because of me. Kasi,
kalooban ng Diyos na tayo is himukin sa kaligtasan. Oo. Kalooban ng Diyos na magpasakop tayo sa Kanya. Hindi para sa ating ikasasama, hindi para mag-power tripping lang siya, though powerful naman talaga siya, kundi para din sa ating kabutihan. So, sana, wag nating i-disregard yung ganung bagay. Kasi, yung mga discipline na yan, yung correction ng Diyos, at the end of the day, Para sa nagbe-benefit ibig yun din. eh. Yeah, Oo. nagbe-benefit din naman tayo eh. But, Ano bang utos ng Diyos na nakasama? ala akong alam. Wala eh, di ba? Ewan ko, sige, pag may, nakaisip niyan. Ayan. So, sabi dito, was made a little lower than angel. Kaya nangyari yun, it is because yung humanity nature ng ating Panginoong Jesus. Okay, next, 10 to 13. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Okay. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa. Kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin siyang mga kapatid, ay tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan. Sa gitna ng kapulungan, ikay papupurihan. Sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos. At tugtong pa niya, narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Sa totoo lang, pwede namang gumawa ng ibang paraan o plano yung Diyos para iligtas yung tao. Sa totoo lang, pwedeng ang gawin na lang niya is totally patayin na lang na si Satan. Tapos, purgahin na lang niya tayo sa ating mga kasalanan. Walang problema, no? Okay, i-hijack niya yung ating emosyon para hindi na tayo makakapag-isip ng mali. Pwede naman niyang gawin yun. Para i-program na, no? Oo, pwede naman na gawin niya tayong parang robot. Pwede naman eh. Pero yung inorchestrate kasi na ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, dinaanan niya yung proseso na mararamdaman, makikita at marirealize natin na totoo yung sakripisyo, pagmamahal, malasakit at awa sa atin ng Diyos. Kasi kunwari, minagic lang, tinanggal yung emotions natin, tapos pinrogram tayo na susunod lang tayo sa Diyos, masasabi mo bang pagmamahal yun? Hindi eh. Pero pag nakita mo na Walang glory, no? Pag nakita mo na nag-aalay talaga ng buhay sa'yo, dinaanan niya yung proseso, paano ka mahalin. Di ba? Hindi, ano kasi, mayroon mga palabas ngayon na parang yung umu-order sila ng asawang robot. Parang may napanood ko yun. Tapos napoprogram, how do you like may libido, yung person. Pati nga yung knowledge nababago kung gaano katalino tsaka Di ba? Napoprogram mo. Yung ba yung na-realize niya na mababala yung sinet sa kanya IQ tapos tinaasan niya? Yung ba yun? Basta may napanood akong gano'n na parang horror Tapos may lalaki tsaka babae robot. Asa ang point lang nun, hindi kasi tayo ginawa na ganun. Tsaka isipin mo rin, kunwari, meron kang mga anak. Gusto ba yung anak mo, robot, na kahit sabihin mo, susunod lang? Siyempre, gusto mo na gagawin nila yon hindi dahil nakaprogram sila na gawin yon. Gagawin nila yon dahil mahal ka nila. Iba kasi yun. Wala kang makukuha na glory or wala kang makukuha na satisfaction sa ganung bagay na yung syempre, yung walang free will. Wala siyang capacity to disobey At saka wala siyang free will. Parang anong glory ang makukuha mo sa walang free will na bagay na gagawin. Walang thrill. Hindi naman sa bukod sa walang thrill. Yung point is, kaya ka lang niya mamahalin kasi tinali mo siya. Kaya ka lang niya mamahalin kasi sa impyerno. Kaya ngayon totoong doktrina ng kaligtasan
Hindi naman hindi naman dahil sa ang panakot is impyerno eh. Hindi naman yung goal eh. Pag binasa mo yung 1 John chapter 4 eh. Kasi sinasabi doon is, he who fears is not made perfect with love eh. Kaya nga ang goal na is, hindi ka nananampalataya sa Diyos for the purpose na natakot ka sa impyerno eh. Hindi na ganun eh. Pag nag-mature ka na, sumusunod ka sa Diyos kasi mahal mo siya. Na-appreciate mo yung sacrifice at saka yung process na ginawa niya para i-give up at i-lay down niya yung sarili niyang buhay para sa atin. Kaya nga tayo, pag nakakita tayo ng ibang tao na nagli-lay down ng time nila, ng energy nila, ng effort, kahit na wala naman tayong ginawa, na-appreciate natin eh. Di how much more pa kung ang gumawa talaga nun is yung kahit hindi naman niya talaga dapat gawin yun. Ginawa niya. Di ba iba yung dating? Madalas sa atin, kulang lang sa realization and reflection. Sino ba talaga ang Diyos? Tsaka ano yung ginawa niya sa atin? Para bang sa sobrang dami na napanood natin at saka sobrang idealistic natin, para bang hindi na natin nakikita yun as a great sacrifice compared doon sa napapanood at alam natin. So sana mawala yung tinatawag na over-familiarity natin doon sa kwento ng Biblia. Next, doon tayo sa verse 14. Ay, teka lang. May na-skipan ako. Isang patunay na si Jesus is may nature ng human kasi tinawag niya tayo na kanyang mga kapatid. Brethren. Okay. Pwede ba sabihin nung anghel na kapatid niya tayo ay wala naman silang human nature? Pwede sila magkatawan tao, pero hindi yun part ng kanilang literal na nature. So, dito natin makikita na yung humanity Pwede ni sila Jesus, mag-anyong tao. na yung humanity ni Jesus, hindi siya hindi siya yung parang damit lang. Hindi, part siya ng kanya nature. Kaya nga, he is compassionate with us eh. Dapat ba The Shock? Kaya nga, nakakausap niya ng matino yung para isang lalaki doon. Kasi nga, siya yung human. Oo. Pero doon kay God the Father, parang hirap siya. Tapos doon kay Holy Spirit, parang hindi naman nagsasalita, di ba? So parang mas nakaka-relate siya kay Jesus. Bakit Kasi nga, kapag kasama kita, mas nakakapag-open ako. Sabi niya sa bangka. tapos sabi niya, siguro dahil human din ako, kanyang ganon. So that's the point. Na si Jesus, kaya niya tayo tinawag na brethren, is because He is also human. Ang magiging careful lang tayo is to literally say na si Jesus is human lang. Kasi that is already a disgrace doon sa buong nature ni Christ. Sa una nating lesson. Sa kahapon, sa last week. Next is 14 to 16. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan. Sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Okay. Yung marami sa atin, okay? Sa sobrang takot mamatay, parang hindi na tayo namuhay ng maayos. And we have many different ways that we fear that. Di ba? Dumb ways to die. Dumb ways. Kanina lang sa opisina, medyo nagkaroon ng konting usapin tungkol kasi sa aksidente. Okay, sige. Tinanong ko naman sila, ikaw lahat sila tinanong ko, paano nyo gustong mamatay? Ikaw, gusto ko yung nakahiga lang, tapos yung biglang wala na lang. Tapos sa dulo sinabi ko, hindi mo naman mapipili kung paano ka mamamatay. Pero meron ka mga conscious way para ma-minimize na wag kang mamamatay sa ganung paraan. Pwede mo na ma-minimize. Kunyari, magpaka-healthy ka. Tapos mag-ingat ka sa daan. Tapos, kunwari, huwag kang mag-explore ng mga lugar na talaga namang dangerous. Kunwari, yung mga napapanood ko na nag-explore ng cave na off-limits, pinasok mo pa rin. Yun.
Kaya namatay ka na lang napatayo, na naipit ka. So, Kinain ka ni Balawis. ayun. So, ang point dito is maraming mga tao takot mamatay. Mamatay. At maraming tao ang na-take hold ng Diablo or ng Pero meron scheme ka, ng Diablo. meron ka, nung bata ka, meron ka talagang fear of death. Meron akong fear of death na ganitong way. Ayun. Na ganitong way. Ako, kapag may mga time na nagki-creep in sa akin na parang nag-hyper, kunwari parang feeling ko, kinakabahan ako, nag-hyperventilate ako, ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung lock ng kwarto. Okay? Kasi minsan may mga pusa sa kwarto ko eh. Okay lang naman, wala namang problema kung madededs ako, ang huling kain na nila ako. Kasi wala silang choice. Ang kakainin nila, yung pinaka-accessible dun eh. Ang ayoko lang is Kinain ng pusa. hindi. Ako ang kakainin ng Kaya pusa. nga, kinain ng pusa. Wala namang problema doon. Ang ayoko lang is yung totally matrap sila doon. Kasi nakalock yung pinto. So, Grabe for parent talaga to. hindi. Kahit hindi. Mga pet ko lang naman sila. Pero kumbaga sa akin, kahit pet yun, kumbaga malasakitan mo. No? So, kumbaga, kaya ako tinatanggal yung lock pagka ganun. Para, kunwari, matuluyan ako nung oras na yun dahil hindi naman natin hawak yung ano eh. Sabi ko, God, ikaw na bahala. Ano ba siya? Tinanggal ko na yung lock. Pero alam mo, may mga tao na doon pa lang din nagbabago eh, no? Yung alam mo, mamamatay ka na. Kapag yung nakakaramdam na, ng mga sakit-sakit, doon pa lang marirealize na temporal pala buhay. Totoo naman. May katapusan. Ang payo ko sa mga tao na, kasi hindi man tayo 100% na never na Malakas. matatakot eh. Oo. Hindi, saka never matatakot eh. If may mga ganun time, I really suggest mag-pray ka. Madalas kasi yung mga ganong feeling, tinatawag ka ng Diyos na manalangin at manampalataya at mag-reflect sa buhay. Okay? I'm not saying na Ganda mamatay nun, ka noong oras na yun. Pero sasabi dito, Yung mortality ng man, parang inilagay siya, di ba, sa puso ng tao. yeah, yung eternality. Ayan. Ngayon, ang point nun is, sabi dito, yung ibang tao, para makakope up sa death, tinawag nilang friend yung death. Diba? So, death is a friend, may ganun-ganun sila. Pero actually, yung death na yan ay ginamit na kapangyarihan ng Diablo para kontrolin tayo. Pero ang totoong Christian, wala dapat fear sana sa death. And it is a process. Hindi yung totally na, hindi na ako matatakot. Hindi, proseso yan eh. Pwede mo naman sabihin na, hindi ako takot mamatay. Pero, yung proseso na kung ano yung nararamdaman mo sa katawan mo, parang natatakot ka na, la. Di ba nga, kapag, kunwari bila sumakit yung ganito, ganyan, gusto na magpaka-healthy. So, kahit pa paano, may feel ka eh. Oo, may ano din eh. But- Mababawi ka rin eh. But that is not how God wants us to live. Okay? Wala tayong fear sa death because alam natin na kahit mamatay tayo is ire-resurrect tayo ni Christ one day. Dahil si Jesus yung resurrection and Yung life. early century na Christian, di ba? Hindi nga sila takot na ma-persecute. Kasi alam nila pag na-persecute sila, nagsishare sila ng suffering with Christ. So alam nila na tama yung ginagawa nila kasi pine-persecute sila ng mga maling tao. Kaso nga lang, sandali muna bago tayo mag-continue. Mag-ingat naman din tayo, no? Hindi lahat ng pangit na nangyari sa'yo, sabi mo, pinapersecute ka na ibang tao. Kasi meron din sa Bible na make sure na hindi ka nape-persecute or nagsasuffer dahil sa paggawa ng mali. Check mo rin, baka lang mali talaga yung buhay mo, kaya ka Baka naman masama yung ugali mo, tapos kiniklaim mo, pinapersecute ka. No, my friend. Oo, no, my friend. Ayan. No, my friend. So, sabi dito, Huwag mong i-claim ang hindi para sa iyo. dahil ang death ay defeated enemy na ni God, ala na siyang power. Ala na sting. Kaya 'di ba, death, where is your sting? O sin, where is your victory? Or the reverse. Basta ganon. So, kumbaga, yun na kasi huling panakot sa tao yung kamatayan. Kaya merong resurrection. So, patayin ako. I-resurrect naman ako ni Christ Wala nang, kumbaga, ala nang hold sa'yo. Yeah. Kaya pansin mo, may mga anime na tawag dito, yung may power ng resurrection. Si Shenlong. Basta yung, hindi lang yung ganun. Nakalimutan ko nung anime yun na ginawa niyang utility yun. So, ginawa niya talagang power yun na
O nagre-resurrect naman ako. De, sige lang. Yung slime? Slime? Sa hindi, yung Hunter x Hunter. May isa sa mga prince doon sa manga na pag namatay siya, lilitaw yung parang pusa. Tapos, papatayin ng pusa yung pumatay doon sa master niya. Yung life nun, ihigupin niya, i-resurrect niya yun. So, kumbaga, nagpapapatay talaga siya ng kusa. So, wala siyang fear mamatay kasi doon nag-activate yung power niya. So, in relation with this, medyo pakit nga lang na illustration kasi anime yun. Hindi ka dapat takot. Hindi ka na hawak sa leeg noong kamatayan. Oo. Kasi kung ito na yung dulo, Kasi di siya yung end. yeah. Kung ito na yung dulo, para sa'yo, ito na yung transition from life to life eternal. Oo. Yun. So, kumbaga, sabi nga, in the blinking of the eye or in the twinkling of the eye, hindi siya yung parang, di ba sabi ng iba, parang natulog lang. Hindi in the twinkling of the eye, dito ka, then eternity. Yung binabanggit sa Ganun lang talaga yun. Thessalonians. Hindi siya yung parang natutulog lang. Naalala ko tuloy yung sa Itbulaga. Si Jose. Ano yan? Yung sa mga sugod bahay nila, Ano yan? kunyari sinasapian siya. Tapos? Diba? Tapos parang, kanina lang nasa beer house ako Puro ka. Kasi mabilis lang. Kanina lang nasa beer house. Tapos yung binabanggit dito na he does give aid to the seed of Abraham. Tinutulungan ng Diyos yung mga binhi ni Abraham. Hindi ito yung mga literal lang na ang tawag dito na mga ancestry line or descendants ni Abraham, kundi in the spirit. Oo. Okay, by the spirit. So tao. Tsaka by the spirit. So ibig sabihin, anyone na merong faith ni Abraham. Okay. Last, 17 to 18. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Okay. Yun na yun. Ito tandaan natin Tandaan natin, hindi natin pwedeng i-diminish yung kahit anong nature ni Jesus. Hindi natin pwedeng i-diminish yung divinity or deity ni Christ. Lalong hindi rin natin pwedeng i-diminish yung humanity niya. Kasi to reduce any of those nature ni Christ, hindi na siya si Christ. Kaya nga si Christ yung talagang perfect na mediator because He represents both God and human. And hindi tayo makaka-relate sa Kanya kung wala siyang humanity. Hindi rin niya tayo mare-represent kay God kung hindi siya Diyos. So, kung ba si Jesus talaga yung perfect na being or sabihin natin na, hindi mo naman sabing avatar dahil siya mismo yun. Okay? Siya yung perfect na high priest para sa atin. Ano ba yung high priest? Yung high priest, suot niya sa breastplate niya yung tribes ng Israel. Pari. Ano yung suot ni Jesus? Suot niya yung sugat na pinahipo niya kay Thomas, di ba? Representing na tao siya. Kasi hindi gumaling yung sugat na yun eh. At saka alam ko, isa sa mga duty ng high priest ay siya yung nagko-connect sa mga kay God. Sa mga Israel. Inire-represent yung mga tao kay God. Ngayon si Christ, both. Okay? Nire-represent ni Christ yung humanity kay God, the Father. And then yung pagiging deity niya, nire-represent niya si God sa Siya ang humanity. tulay. Yeah. Kaya I am the way, the truth, Yeah. and the life. No one comes to the Father except through Him. Ngayon tatanungin natin, paano yung mga people sa Old Testament? Tandaan natin na naglo-look forward sila doon sa seed of the woman. Umpisa pala, kasi Genesis pa lang, binabanggit niya, siya yun. At si Jesus ay nag-e-exist whether literally or through particular ideas and words sa bawat book ng Old Testament. Mga types and shadows. Meron pa ang incarnation which is si
Melchizedek eh. Oo, Melchizedek. No, na walang origin. Di ba? Hindi alam kung saan nanggaling at nagbinigyan siya ng tithes ni Abraham eh. So, ibig sabihin, talagang the priest of Most High. Tapos, Prince of Salem pa, di ba? Oo, Salem. Peace. Tapos yung pangalan ni Jesus ay Prince of Peace. So, sobrang sobrang coincidental naman na yun kapag gano'n. So, in short, Given, gano'n. kaya in short, walang masama na tumawag kay Jesus. Saka natukso din siya, di ba? Tinukso pero hindi natukso. Ayun, Sorry. Tinukso pero hindi natukso. So isipin nila, Diyos kasi siya. Hindi yung pagiging human niya is human talaga. Natulog siya eh. So ibig sabihin, inantok din siya. Napagod din siya. O yun. Tapos, nasugatan siya. So ibig sabihin, laman talaga yan. So Siyempre, nung inahagupit siya. Di ba? So hindi natin sasabihin na, ay tao rin pala si Jesus. Hindi. Tao talaga din si Jesus. Part siya ng kanya nature. Pero hindi lang yun. Tutulog. Kasi kung si Jesus is tao lamang, wala siyang kapangyarihan na isave tayo. Pero kung si Jesus is Diyos lang, tapos wala siyang humanity, paano siya magiging reliable na high priest at paano siya magiging compassionate sa atin na talagang na-experience niya kung never niyang Hindi siya na-try. makakasympathize. Yun. Pero dahil ganon ang... Kaya nga pansin mo, Wisdom ni Cadeno. kagaling nga eh. Kaya nga nung binaptize sa siya nag-transfigure si Jesus, di ba nagsalita si God the Father na, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Listen to him. Listen to Him. So, kumbaga, nagsalita na ako sa pamagitan ng angels and prophets. This time, eto na. Eto na yung best, pinaka-best. Makinig kayo mismo sa aking anak. So, one time, tapos na to. One time sa klase, meron akong mga estudyanteng INC. Di alam nila yung doktrina nila, ganyan. Ngayon, tanong ko sa kanila, pero si Kristo, sino sa inyo? Anak po ng Diyos. Bukod doon, tagapagligtas. Bukod doon, sino siya? Ano siya? Tao nga lang ba siya? How about yung divinity niya? How about yung sinabi na sambahin siya na maanghel? How about na siya ang kordero ng Diyos? How about yung mga ganito? Hindi sila aware doon nung inisa-isa ko. World religion. World religion. Christianity. Sabi ko. Ganda, no? Bagay sa'yo. Sabi kong ganon, bakit nating sinasabi na iglesia tayo ni Kristo, pero hindi mo talaga kilala sino si Kristo? Di ba para ka kung masyadong parang lapastangan sa ating Panginoong Jesus na ipapangalan mo yung iglesia or yung church niya. Pero ang dami niyong hindi alam patungkol sa kung sino talaga ang ating Panginoong Jesus. Ang sagot? Then natahimik lang. Lahat naman ng religion, kasi academic yun eh. Lahat ng religion sasagasaan namin. Catholic, INC, Born Again Christian, lahat naman dadaanan eh. Kasi religion nga eh. Hindi naman kasi religion talaga eh. Yung ating genuine na relationship kay God, faith and repentance and obedience kay God eh. Pinakikita ko lang na yung religion is merong flow. Nakikita ko lang na ang religion is outward eh. Okay? Yung spirituality ang pinakamahalaga doon. Gusto ko lang i-train yung mga estudyante ko na huwag kayong maging panatiko ng relihiyon. Mag-isip kayo. Pwede kayong mag-isip, pwede kayong magtanong. Hanggang sa ma-realize nyo at mag-dawn sa inyo or bumaba talaga sa puso at isipan at kaluluwa natin yung pagkakakilala natin sa tunay na Diyos. Gaya nung nangyari doon sa babae na nando sa balon na nakausap ni Jesus. At ang pinaka-focus ko doon, hindi yung mismong babae. Yung mga kakilala ng babae na nandun sa balon. Kasi di ba nung nakilala niya si Jesus, pinagkalat niya eh. May mga nakausap siya. Uy, nakausap ko yung isang tao na alam niya at sinabi niya lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Ano sagot nila nung yung mga tao na yun, na-meet nila si Jesus? Ito sagot nila. Naniniwala na kami sa'yo, hindi dahil sa sinabi mo, kundi kami mismo natunghayan namin kung sino siya. So, whether Catholic yan, whether INC yan, whether Jehovah's Witness yan, MCGI, in fact, kahit Muslim pa yan, kahit atheist pa yan, gusto ko sila lahat
mag-isip. Hindi ikahon ng kung anong sinasabi ng pare, pastor o ministro. Kundi sila mismo ay magkaroon ng tunay Malaya. na pagkakakilala sa Diyos. In a journey na inaral talaga nila na tulad ng mga taga Berea. Kaya ako na rin, nagsishare ako ng gano'n kasi iba'y atake ko eh. Kahit non-sectarian and DepEd, may mga binabali ako talaga eh. Kasi kumbaga, ang sinusunod mo dito is yung Diyos. Mas mataas pa rin na entity yung Diyos kaysa sa kung ano man yung tingin noong institusyon sa sarili niya. Okay? Hindi naman sila godly na institution eh. So, kumbaga, kahit anong framing pa yung gusto ng institution na yon, laging yung frame pa rin ng Diyos ang pinakamahalaga. At dapat mo ituro yan sa mga bata na wala namang pahalaga at walang pagkakaalam sa tamang pagpapahalaga patungkol sa kung sino yung Diyos. Maaring walang gabay. So, akala nila, Kulang. di ba kahit sa dating simbahan, yun ang tingin nila sa akin, ang poproselyte ako eh. Ito yung point ko. Hindi ako ng poproselyte. Hindi ko rin sila pinapaalis sa relihiyon nila. Kundi gusto ko mabuksan yung kanilang kaisipan, puso at saka kaluluwa na hanapin talaga at kilalanin kung sino ang ating Panginoong Decide ka. Jesus. Yeah. Hindi kayo nakaasa lang sa takot na baka mamali ka na interpretation. Hindi ka takot, hindi dahil sa takot na pinagbawalan ka ng pare, pastor o ministro. Hindi ganon. Kasi kung puro takot lang yung mangyari sa'yo, paano makikilala ang ating Panginoong Jesus? Eh, nung Limitado ka. araw nga namamatay yung mga evangelists eh. Minamartir eh. O de how much more ngayon na mas convenient na lang malaman yung mga katuruan at saka katotohanan. So parang katamaran na lang minsan yung humahad lang sa atin. Paano natin makilala yung kung sino yung Diyos o kung paano tayo makakalapit sa karunungan patungkol sa Diyos. Katamaran na lang talaga. O, yun lang. Okay. Bye guys. Yeah.